Sa punto pong ito makakausap natin si Ormoc City Mayor Richard Gomez. Good morning po, Mayor Goma. Hi, good morning. Alright, kamustahin lang namin yung mga kababayan mo. Ilang residente ang inilikas matapos ang lindol dyan? Meron kami tatlong mountain barangays na naapektuhan ng landslide, no? Two of them are not yet passable. Yung isang barangay Kabaonan is passable by foot lang. As of last night, as of 10:30, there are about 138 na mga patients na dinala namin sa ospital. Pero more than half of this na check out na no, sa ospital. Isa yung namatay dahil sa landslide. Nag-landslide, gumuho yung bahay, namatay yung isang babae, pero yung anak niya na 5 months old na save ito. Okay. Sa mga sa kalsada naman, there are 3 major roads dito sa Ormoc City na bumuka, no? Pero passable pa rin yung kalsada, pero kailangan lang dahan-dahan. Yung meron kaming metal bridge dito na bumaluktot din, nag-S yung bridge, and then yung airport namin dito, close ang operations nila dahil may mga cracks sa runway. Alright. Mayor, balikan ko lang, no? May mga evacuees ba tayo? Nagkaroon ng evacuation kagabi dahil natakot umuwi yung mga tao dun sa bahay nila dito sa dalawang mountain barangays. Pero ang ginawa naman natin, pinadala natin kagad sila ng shelter kit. Paano kasi umuulan dito sa Ormoc City hanggang ngayong umaga. Pero patuloy pa rin yung tulong na pinapadala natin dun sa kanila. Alright. Maraming mga kababayan natin siyempre gustong mag-extend ng tulong, no, Mayor? Anong mga pangunahing pangangailangan ng mga inilikas na residente dyan? Yung mga nilikas namin sa mountain barangays, dahil patuloy na umuulan, di namin na-expect na magtuloy ito. Siguro mga additional na shelter kits medyo malaki dahil medyo lumambot yung lupa at yung ibang mga nakatira doon, medyo pinapaalis namin ng bahay nila para nandun sila sa safer grounds, no? Yun yung initially na kailangan namin ng tulong at saka heavy equipment to clear up yung mga kalsada na nabagsakan ng mga lupa. Other than that, dito sa syudad, the people are relatively safe, pero we want them to be alert just in case magkaroon ng malakas na aftershocks. And then pag ganun nangyari, we always request them na lumabas sila and look for open spaces. All levels of school today, nakasuspend. I-assess muna namin lahat ng mga school buildings for damages, and then magbibigay kami ng regular update. Mamaya update namin is 8 o'clock in the morning. Mayor, si Igan, may tanong lang, ha? Mayor, Yes, good morning. Good morning. Oo. Ang ilan sa common observation na natanggap ko, yung mga constituent mo, takot na takot. So nagtataka lang ako, alam ba nilang may active fault line? Kailan yung huling lindol dyan sa Ormoc? At regular ba yung ginagawa niyong parang earthquake drill? About a few months ago, meron kaming earthquake drill dito. Ito sa National Earthquake Drill. At tulong na rin ng television at ng radyo. Alam ng mga tao kung anong gagawin nila in case of earthquake. So kahapon, alas 4 pagkatapos ng earthquake, nagtakbuhan yung mga tao sa labas. Naghanap sila ng open spaces. So nagkaroon ng konting traffic for about an hour. Pero after nun, nag-subside na. Yung mga tao nagbalikan sa mga lugar nila. And then, nung time na yun, lumabas na rin yung mga engineers namin. Pina-check namin yung mga malaking gusali, lalo na yung mga ospital, to check kung ano yung mga damage na nangyari. There are reports of mga cracks sa mga buildings, pero sabi nila, pwede pang safe pa para pasukin ng mga tao. And then, this morning, nagsimula na lumabas yung mga engineers namin ulit para mag-assess sa mga eskwelahan. Opo, pero kailan ho yung record na-record na huling lindol na tumama sa Ormoc, Mayor? Last year, meron tayong meron na rin. lindol dito. Okay. Yes. Pero yung malakas, matagal-tagal na yan. Pero yung kahapon, talaga napakalakas. Nasa kayo nun, Mayor? May lugar dito na nag-rupture yung lupa. Ibig sabihin, bumuka yung lupa. No? Kaya yung Philbox, on the way na sila dito sa Ormoc, galing Tacloban, mag-assess sila kasi meron silang hinala na
yung epicenter mukhang dito nanggaling sa Ormoc. Opo. Diyan nga. Nasaan ho kayo nun, Mayor, kahapon at sinasabi kasi mas natakot sila sa yung sumunod na aftershock? Oo, kasi yung mga aftershocks yan sa mga intensity 3, intensity 4, so nararamdaman pa rin ng mga tao. Hilo pa. Until kanina mga 5 o'clock, 5:15 in the morning, meron pa rin tayo nararamdaman ng mga aftershocks dito sa Ormoc. Oo. Nasaan ho kayo ng pamilya nyo, Mayor, nung mangyari Ang yun? alin? Si Congresswoman nandito, magkasama kami, pero nung nagkaroon ng lindol kahapon, nandun ako sa City Hall, si Congresswoman Lucy nasa bahay naman siya, pero nung chinek ko, safe naman sila. Pagkatapos nun, kinonvene ko yung Disaster Council at around afternoon, no? So lahat ng mga agencies, nag-meeting na kami kahapon, meron kami initial assessment. And then mamayang umaga ulit, alas 8, iko-convene namin ulit yung Disaster Council. Oho. Yung Ormoc Airport ho, may pasabi na ho ba kung kailan ho bubuksan ito muli? Wala pa. Wala pa, but I think Assessment matatagalan pa, ng no? Yes. pagbalik ng operations dito sa Ormoc Airport kasi meron na nakita na crash sa runway and kailangan talaga munang ayusin yung runway ng Ormoc before ibalik yung operations para hindi maging delikado. Mayor, linya ng komunikasyon, kuryente, kamusta po? Yung kuryente, since last night wala pang kuryente dito sa Ormoc City dahil meron talaga silang automatic shut-off system na pag malakas yung lindol, nagsha-shut off yan until such time na wala nang makita na problema, then babalik yung kuryente. But as of today, as of this moment, wala pa rin kaming kuryente. Yun din ang rason kung bakit mahina or yung ibang lugar dito sa Ormoc City walang tubig. No? We're hoping na mag-resume yung kuryente maya-maya. Alright, Mayor, maraming salamat po at kung ano man po yung pwedeng maitulong ng mga kababayan natin, wag po kayong mag-atubiling makipag-ugnayan po sa unang hirit. Maraming salamat, Ormoc City Mayor. Salamat, Rhea. Salamat, Igan. Thank you. Good morning. Mayor Richard Gomez, nakausap po natin ngayong umaga.